May mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga kayamanang naitago sa mga lumang sementeryo. Totoo nga kayang mayroong kayamanan o Yamashita treasure sa mga lumang sementeryo? Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Tagilid daw kamay bro, tagilid kamay. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita treasure hunting. At ito nga, tatalakayin natin ang isa pong katanungan ng isa po sa ating ka-treasure hunter na nagtatanong kung totoo nga bang mayroong kayamanan sa mga lumang sementeryo, no? Dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Napaglagyan nga kaya ng kayamanan ito pong mga old cemetery, no? Dito po sa ating bansa. Ito ang ating pag-uusapang topic, no? Napakagandang topic. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay continue sa mga usaping Yamashita treasure hunting. Ito nga ang ating napiling topic. Ito pong kung totoo nga abang mayroong nakatagong yaman, Yamashita treasure sa mga old cemetery, no? Sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. So lilinawin natin, pag-uusapan natin kung gaano ka totoo ito. So ang mga Japanese Imperial Army ay napakaraming estratehiya sa pagtago po ng mga kayamanan dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Ang kanilang mga daladalang kayamanan ay mabilis po nilang itinago sapagkat sila po ay gipit na sa oras. At halos lahat ng kanilang pinagtataguan ay yung mga imposibleng maniwala ang tao. Imposibleng maisip ng tao na mayroong kayamanan, at yung mga nakakatakot na lugar, yung mga alanganing lugar na kung saan hindi mapagdudahan na mayroong itinago. So hidden Yamashita treasure o hidden treasures na kung saan itinago sa kababalaghan at palaisipang lugar. At napakarami po silang lugar na pinili bilang pagtaguan nila ng kanila pong mga daladalang kayamanan. At kabilang po dito ang mga old cemetery sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Hindi po kayo nagkakamali, no? Old cemetery ay kabilang po sa pinaglagyan, no, ng Yamashita treasure. At sa katunayan, marami na po ang mga nakakuha ng mga treasure, Yamashita treasure, na nakalagay po sa mga napagbaunan din ng mga tao noong unang panahon. Sa madaling salita, lumang sementeryo. Ang mga lumang sementeryo dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, kabilang ang mga sementeryo ng Kastila noong unang panahon, sementeryo ng mga Chino dito po sa ating bansa, at mga katutubong tao, yung mga lumang tao na mga
manubo, mga simenteryo ng mga sinaunang tao ay kabilang sa napaglagyan ng Yamashita Treasure. Yung iba ay nakarecover mismong sa loob ng parang nitsong simento. Hinalo doon sa mga nailagay na tao. At yung mga sign nito ay mga cross, no? Kakaiba yung cross na inilagay. Pantay, no? Kakaiba yung cross na sign. At may mga triangular at diamond shapes na inuukit sa mga old concretes, yung mga parang nitso. At sa katunayan, marami pa po ang mga old cemeteries sa buong bansa natin na hindi natutuklasan ang Yamashita Treasure. Kabilang ang isang example, ito pong Teachers Camp Baguio City, no? Ito pong Teachers Camp Baguio City nung unang panahon, ayon sa mga matatanda, ito daw ay ang old cemetery sa may Baguio City. Bago naging PMA, bago naging Teachers Camp, ay luma po na libingan ito noong unang panahon pa. Sa Baguio City ay napakarami pa pong mga old cemetery sa buong bansang Pilipinas, no? Kabilang ang Manila, na napakarami pong mga lumang sementeryo dyan ang may inilagay na Yamashita Treasure. Katunayan, marami na po ang mga nakahukay nito na mga nasa posisyon, no, ng ating mga local government. At hindi lang sila nagsasabi na nakahukay sila, nakakuha sila. Sikreto lang ang kanilang tirada. Ang mga lumang sementeryo sa Cavite, no? Old cemetery, Spanish cemetery sa Cavite, no? Chinese cemetery sa Metro Manila, nung unang panahon ay posibleng napaglagyan ng Yamashita Treasure, no? Na posibleng napaglagyan ito ng mga Japanese Imperial Army, sapagkat mahirap po itong galawin, hindi pwedeng pakialaman, no? Sapagkat ito ay sagrado, no? Mayroong mga nakabaon na mga tao, no? Yun ay inisip ng mga engineer ng mga Japanese Imperial Army na kapag inilagay nila sa mga old cemeteries ay secured, no? Hindi basta-bastang gagalawin, pakikialaman, sapagkat may mga kaluluwa, no? Sagrado ang mga naibaong tao. Ito ay alam ng mga Japanese Imperial Army. Kaya halos lahat ng mga old cemetery sa buong bansa natin ay possible target sa tinatawag na kayamanan o Yamashita Treasure. Bukod sa mga old cemeteries ng mga Spanish at mga Chinese, yung mga old cemeteries ng mga katutubong ninuno natin, kagaya po ng mga manubo, no, sa kabundukan, mga native sa kabundukan, na kapag sila ay nagbaon ng mga labi, ay nilalagyan ito ng mga tumpok na mga bato bilang tanda na ito ay libing ng mga tao noong unang panahon. So nakita din ito ng mga Japanese Imperial Army na magandang pagtaguan, sapagkat takot ang mga taong humukay dito at hindi mapagkamalan na may treasure, sapagkat ito ay libing ng mga sinaunang tao. At kapag nakita ito ng mga tao, ito ay magsasabing, huwag natin pakialaman yan, sapagkat yan ay libing ng mga unang tao. So hindi siya kapanipaniwala. Magiging hidden sa atin pong pag-iisip na mayroong nakatagong sikreto dito. Isa din yan sa sikretong may mga nakakuha na, nakatuklas na sa kabundukan ng Pilipinas. So mayroon na pong mga patunay na nakakahukay ng mga ganitong klaseng sistema, no, pagkabaon ng mga Hapon, no, ng itinago nilang kayamanan sa kabundukan.
So, tunay po, no? Mayroong mga ebidensya, mayroong mga sikretong nabuksan na dito po sa mga old cemeteries na itinatanong ng atin pong mga kabayan na kasalukuyan po naghahanap ng itinagong kayamanan sa Yamashita Treasure. Meron ding mga mass grave, no? Bukod dun sa mga old cemeteries na yan, yung mga mass grave na ginawa nilang libingan ng tao noong unang panahon na maramihan, ay isinama na ang treasure sa pagbaon doon sa mga taong mga namatay noong unang panahon. Katunayan, mayroon na pong mga nakadiskubre nito, no? Na may mga buto ng tao, kasama doon ang mga gold coins, jewelries at mga gold bars, kasama ang mga kagamitan, mga helmet, mga lagayan ng tubig at mga espada. So marami na po ang nakahukay ng mga ganitong klase, no, na mga burial site of Yamashita Treasures. So malinaw, no, may katibayan na merong nakatago sa mga old cemeteries na mga kayamanan, at ito rin ay nakatatak, nakalagay sa mga libro ng mga Japanese Imperial Army sa Yamashita Treasure Code ang mga sign markers ng old cemeteries. So yan lang po, sana po ay malinaw ang atin pong ibinahagi sa inyo, ang pagbahagi natin ng mga kalamang ito tungkol po sa Yamashita Treasure sa mga old cemeteries. Hanggang dito na lamang po, sana po ay nakaambag tayo, nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon, ideas tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Maraming salamat po.